Sa puso ng gitnang Luzon, matatagpuan ang isang lalawigang mayaman sa kasaysayan, sining at kultura, ang Bulacan. Ito rin ay kilala bilang tahanan ng mga bayani, tahanan ng mga manlilika at tagapagtaguyod ng mga tradisyon na humuhubog sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang Bulacan ay isang lalawigang hindi lamang pinagpala ng kasaysayan, kundi binubuhay rin ng mga malikhaing kamay ng kanyang mamamayan. Isa sa mga lungsod na nagpapatingkad sa sining ng lalawigan ay ang lungsod ng Baliwag. At sa bawat pag-ikot ng buwan ng Mayo, isang makulay na selebrasyon ang binibigyang pugay ng mga Baliwagen, ang Buntalhat Festival. Ngunit, bakit nga ba ito ay pinagdiriwang? At sino ang naging daan upang mabigyan ito ng saysay sa kasalukuyang panahon? Bago pa man dumating ang tanyag na buntalhat sa Baliwag, Bulacan, ang mga tao rito ay abala na sa isang sinaunang sining, ang paghahabi ng sombrerong yari sa kinayas na kawayan. Isang simpleng kabuhayan ngunit puspos ng husay, tiyaga at pagmamalasakit sa sining. Sa Tayabas at Lukban, Quezon, sagana ang lupa sa uway. Ang pinagmumula ng tinatawag nating buntal fibers, dito unang namulaklak ang industriya ng buntal. Ngunit sa pagitan ng 1,907 at 1,909, isang lalaking nagngangalang Mariano de Vesa, tubong Lukban, ang naging daan upang mailipat ang sining na ito sa Baliwag. Bitbit niya ang mga hibla ng uway at ibinigay ito sa kanyang pamangkin, si Juan Racelis, dating alkalde ng Baliwag. Ipinakilala ito ni Juan sa kaibigang si Impong Dolores, isang batikang gumagawa ng sombrerong kawayan. Bagamat matitigas ang buntal fibers, hindi ito naging hadlang. Nung araw daw yan, ang Baliwag ayon sa kasaysayan, ang nilalala ng matandang Impong Dolores o nung araw ang mga taga-Baliwag, ang ginagawa nilang material sa paglalala ay yung lapat. Alam mo yung lapat, yung maninipis na kawayan, diba? Gamit ang iluhan, isang kahoy na roller, pinino niya ang hibla at hinabi ito. Sa puntong iyon, isinilang ang industriya ng Baliwag Buntalhat. Pagsapit ng 1,910, sumiklab ang tagumpay. Ang Buntalhat ay naging simbolo ng prestihiyo, kagandahan at husay ng Pilipino. Noon, halos bawat tahanan sa Baliwag ay marunong maglala. Maging ang mga karatig bayan ay nadamay sa siklab ng sining na ito. Only Baliwag people weaving buntalhat, but also some neighboring provinces on towns, municipalities like San Miguel, San Rafael, Bustos, Pampanga, Nueva Ecija. Noong matapos ang World War II, nagtagpo ang landas sina Esther Eugenio ng Baliwag at Joaquin Billones ng Sariaya. Sa kanilang pagmamahalan, isinilang ang Bali Buntal Straw Hat Company. Pinagsama ang Baliwag at Buntal, kaya tinawag itong Bali Buntal. Tuluyang kinilala ang Baliwag bilang sentro ng produksyon ng sombrero. Pero most of the time, noong panahon na yon, by 1960s up to 70s, export lahat yan. Kakaunti ang lokal. Sa likod ng tagumpay ay ang mga kwento ng mga tagapaglala. Sila ang tunay na tagapagdala ng sining na ito. Kaya yan naging, sabihin natin, naging motivation ko. Nakita ko. Kasi sa pamamagitan yan, napakaraming natutulungang mahihirap. Kasi sila ay kumikita dahil sa paglalala ng buntalhat. Pero yan yung pinang-tustos ko sa mga anak ko. Nakatapos sila ng college. Oo. Nararanasan kong 2:00 matulog ng madaling araw. Dala ng nakakakuha ko ng pambayad, pang matrikula, tsaka pambaon nila dahil dito. Sa bawat paghawak nila sa buntal, kasabay nito ang mga alaala ng kanilang kabataan. Sa murang edad, nagsimula na sila maghabi. Habang ibang bata ay naglalaro, sila'y tahimik na nakaupo, abala sa paggawa ng sining na hindi nila alam. Isang araw ay maisusuot ng mga taong hindi nila kilala. Noon kasi, elementary ko,
ang mga matatanda rito, lalaki, babae, marunong maglalala sila. Ngayon, ako naman, nag-aaral ako, pag may project kami sa eskwelahan, pag binitiwan nila, ako naman lalala, doon kami natuto, hindi kami tinuruan. Basta sa yung pag binitiwan ng mga magulang namin, kami naman nalalala, maski mali-mali, ayun, doon kami natuto. Ngunit noong dumating ang dekada 80, unti-unting humina ang industriya. Dumagsa ang mga murang sombrero mula sa ibang bansa at nagbago ang uso. Bilang tugon, isinilang ang Buntal Hat Festival, ginaganap tuwing ika-4 na linggo ng Mayo, kasabay ng paggunita sa pagkakatatag ng Baliwag noong Mayo 26, 1733. Ang Buntal Hat Festival ay isang taunang pagdiriwang na nagpaparangal sa mayamang pamana at tradisyon ng Baliwag. Nakasentro ito sa Buntal Hat na isa sa mga naging pagkakakilanlan ng lungsod. Ang festival na ito ay nagsimula noong 2004 sa pangunguna ni Mayor Romeo Estrella bilang isang pagpupugay sa sumbalirong buntal na siyang pamanang kultura ng Baliwag. Laman nito ang iba't ibang mga aktibidad tulad ng opening program, cultural performances, street dance competitions, parade at motorcade, at live Buntal Hat Weavers demo. Kabilang din ang Eco and Letty Cruz Art Competition na sumusuporta sa mga batang malikaing Baliwagenyo. At sa dangal ng Baliwag, kinikilala ang mga individual na may natatanging ambag sa sining, kultura at bayan. Ngayon, daan na rin ang Buntal Festival upang parangalan ay iba pang sining ng Baliwag tulad ng ibute, pagpipinta at iba pang likang sining na makabagong Baliwagenyo. Ito na rin ang nagsilbing transisyon mula sa Buntal Hat Festival tungo sa mas inklusibong Buntal Festival. Isang paggunita hindi lang sa sombrero, kundi sa lahat ng umuusbong na talento ng mga kabataang Baliwagen. Sa paglipas ng panahon, tumatamlay na ang industriya ng sumbaliwang buntal, yung sombrerong buntal dito sa Baliwag at marami ng ibang lumalabas na produkto ng pagiging malikhain ng mga Baliwagenyo. Kaya nitong panahon ni Mayor Fred Estrella, mas malawak yung sako ng festival. So kaya mula sa Buntal Hat Festival, naging Buntal Festival na siya. Kinikilala sa selebrasyong ito ang sining sa sayaw, musika, sining, biswal at disenyong moderno. Isang patunay na patuloy ang paglago ng malikaing isip ng kabataan. Bilang tugon sa pagkalimot sa sining ng Buntal, nakipag-ugnayan ng pamahalaang lungsod ng Baliwag sa Department of Education. Kaya naman isa sa malaki o isa sa proyekto, programa ng pamahalaang lungsod ng Baliwag ay yung tinatawag naming localization ng curriculum. Dito ay kasama sa pagtuturo sa iba't ibang eskwelahan dito simula grade 1 hanggang kolehiyo na ituturo sa kanila yung kasaysayan at kahalagahan ng sumbalirong buntal bilang tradisyon at pagkakakilanlan ng Baliwag. Layunin nitong buhayin muli ang interes ng kabataan, hindi lamang bilang tagamasid, kundi bilang tagapagmana ng sining. Ngayon, ang sumunod na isinusulong namin, katuwang ang DepEd, ang School Division Office, ay yung mismo actual na pagtuturo sa paglalala ng sumbalirong buntal. Kasi kahit na, oo, alam mo yung kasaysayan o meron kang kaalaman tungkol sa sumbalirong buntal, pero kung hindi marunong gumawa yung mga kabataan, Bagamat kakaunti na ang kabataang naglalala, may mga nagnanais pa ring matuto na muling buhayin ng sining at pamana ng bayan. Ang Buntal Hat Festival ay hindi lamang para sa aliw o makukulay na parada. Layunin nito ang ipagdiwang ang kasaysayan ng Baliwag, ibigay pugay sa mga nagtagahabi ng buntal, ipakilala sa kabataan ang kahalagahan ng kanilang pamana, at higit sa lahat, ipamana ang sining sa susunod na henerasyon. Ang Buntal Hat ay hindi lamang produkto. Ito'y kwento ng pagkakaisa, malikaing kamay, at pusong Pilipino. Ang tanong, ipapamana ba natin ito sa susunod na henerasyon o tuluyan na lang itong magiging larawan ng nakaraan? Ang pagpili ay nasa atin. Ako po, si Dan Adrian Tolosa, isang makasaysayang araw sa lahat.